magkakaroon tayo ng bagong guidelines, paki-discuss na yun. Sige po, oo. Tama po yung sabi niyo po sa Raymond at Director Dayan, no? Dahil sa, sa sitwasyon natin ngayon, nagkaroon po ng direktiba ang ating pong Pangulo, si President Marcos Jr. At kasama po ng ating butihing kalihim kahapon, ang mga mayors po ng LGU ng NCR upang pag-usapan po ang paunang solusyon natin. Magbigay po tayo ng cash aid po sa ating pong mga tricycle drivers. Pero base po sa pag-uusap, alam po natin lahat po tayo affected. I think even tayo, na nandito ngayon affected po tayo. But eventually, we have to look into the most affected sector. Doon po sa sitwasyon na meron po tayo. That's why po, ang tinignan natin, sino ang pinaka-easy to reach at sino ang pinaka-easy na ma-develop o ma-generate yung listahan. Kaya sa ngayon po, tama po si Sas Raymond, meron po tayo nakakasa na payout po natin para sa mga tricycle drivers. Lilamin po natin yun Sa Tuesday. Sa tricycle drivers sa Tuesday. But hindi po ibig sabihin nito sila lang. Kailangan po kasi nating aralin muna yung At mechanism. Metro Manila muna, at pilot. Metro Manila ang strategiya para pag nag-implement po tayo sa mga probinsya at rehiyon, kaparehas po ng template po na gagawin natin. So, since this is a first engagement po natin, kahapon po din, pagkatapos po ng meeting ni Secretary sa Malacanang, nagpatawag po ang ating butihing kalihim, kasama po ang mga local social welfare and development officers po ng 17 cities and municipality ng National Capital Region para pag-aralan. Kasi ngayon po, currently, I think, if I'm not mistaken, they are expected to submit their master list ng tricycle drivers. Oo, yun na. Through their TODA. Kasi we have to recognize in their local government unit na may mga TODA association accredited by the local government unit para maiwasan po natin yung inclusion-exclusion error. So there should be a mechanism from them na isasabi sa local government unit, and this time, those listahan will be certified, validated, assessed, and certified by the local chief executive to their mayor mismo, and then offered the local social welfare and development officer for submission sa atin para ididup po natin. Ibig sabihin, makita natin baka mamaya may double entries na mga names, so para hindi natin mag-bloat yung number, matarget natin kung sino talaga. Ilan yung estimate So, natin technically, na as tricycle drivers in Metro Manila? As per discussion yesterday, nakapag-generate po silang almost 139,000 Tricycle drivers. 138,480, but this is not yet fixed kasi they have to arrange their master list. That's why we were given them until 12 noon today. Ang understanding ko pag tricycle drivers, meron ka talagang tricycle. Yes po. Hindi yung pwedeng pag may sakit yung may anong tricycle, extra ka. Yes, oo. Talagang hindi pwede ito yung color room. Yes, po, we have to clarify that. Kasi napag-usapan din po siya kahapon if we will be including them. But of course, we have to recognize bakit sila nasa kalsada kung hindi sila illegal authorized. Kasi baka mamaya magkaroon ng misinterpretation na we're encouraging them to do the not the right way of servicing, di ba? Tsaka klaro to, tricycle, hindi yung electric na ano tawag doon? Ay, yung Yung e-bike. e-bike. Na binawal na ngayon. Kuryente lang. Yun. So ngayon, linawin po lang natin sa ating mga media partners, tricycle driver muna ang uunahin natin. Yun kasi ang may pinakamabilis at sa pakikipag-usap ng LG sa atin sa mga local government unit, mabilis nating mahuhold agad kung sino sila. So that's why malakas pa ang loob natin na simulan ito ng Martes at I think it will run for almost 2 to 3 days the maximum. Kasi we're trying to open 39 sites every day. Starting on Tuesday, mas gusto namin mas targeted din ang mga tricycle drivers natin. Kasi paalala rin po sa madlang publiko, may hirap kasing i-gather sila in just one day. Kasi of course, we have to recognize that they are part of the economy. Mapaparalyze po ang transport at flow po ng tao pag pinag-isahon natin. Given na medyo mayroon po tayong payout. So ang nausap po natin with Secretary na, with the mayors also na, by batch para at least makakabalik pa rin sila dun sa normal nilang May morning, may afternoon. Yes po, yun ang target namin. So with the numbers at dun sa spread out sites natin, parang kaya naman po namin by next week matapos po ang NCR. At pag-aaralan po ulit natin ito kung paano rin i-implement sa mga probinsya. Nationwide. Pwede kami makakuha ng listahan ng 39 sites para kung gusto i-cover ng mga Yes po. kasama Actually natin po, sa media. wala pa kami specific address.
But example for Caloocan, we will be operating in 3 sites. But for the meantime, nasa part pa yun ng pag-uusap ng local Pag ano government. na lang final. Yes, o pag final na po, mabibigay po namin ang listahan sa inyo. But all in all, in 17 LGUs, 39 payout sites po ang bubuksan po natin. At it will run until po maubos natin yung 139,000 targeted beneficiaries Safe po bang natin. sabihin na yung sa mga jeepney drivers, bus drivers, taxi drivers, TNBS, NCR din ang ipapilot? I think so. And yes po, they are part of the plan. But we're trying to arrange muna kung sinong pinaka-simple yung mabibigyan agad natin. Because I think for the jeepney drivers and then the NVS, the taxi and then the bus, I think we need to work with LTFRB and DOTR. Yes. Dahil nga medyo may prangkisa regular yan. Yes po, kasi may prangkisa to. So that's why may kailangan pa rin pag-uusap. But dito kasi tricycle, automatic LGU, so mas mabilis. So we cannot wait kasi. Tama. So at least a part of the sector can already be provided with cash aid and then it will follow everybody. And it will be nationwide again. Wag mo mag-alala ang mga nasa news, nagko-comment na Metro Manila ba? Covered po tayo nationwide. Yan po. Kailangan lang natin i-pilot para Yes makita po. natin yung mga Pilot test lang po possible tayo. glitches, makorek, para yung mga succeeding, ma-perfect natin yung Yes po, sistema. Yes, Sas. Actually po, isa sa instruction ni Secretary kahapon, we will be starting at 6 a.m. Yun po yun. Para mapapos tayo na mas maaga. Oo, kasi nga again, we consider their hanap buhay. So kung mag-start kami ng 10, edi apektado po ang kanilang kita. So we will start at 6 a.m. Then we will put, I think, a 15-man team in each of the site to ensure na mabilis pa ang phasing ng payout natin. So more or less at around 3 p.m. or 4, tapos na po ang payout natin in a given day. So LGU, mga social workers ang main na magbibigay ng ano? Tayo po. Actually, it will be DSWD, sir. DSWD, social workers, and staff in general na lang. Okay. Ang bababa po doon. And actually, we simplified everything already. Though we recognize the value of the social worker from us to do the assessment, but again, this is a partnership collaboration with LGU. So we again respect the autonomy of the LCEs and then the local social welfare development office. So sila po ang mag-assess ng mga tao nila. Yung sa 139,000, mga magkano yung involved dyan? Actually, we will At be providing 5,000 at each. 5,000 ang projected amount po namin, more or less 700 million for NCR alone. Oo. So, it will be an HMA. So, we will see po sa mga susunod na... Sa bagay, ito yung pinakamalaki. Opo NCR. talaga. Yes po. Sa Raymond and Director Kayan. Director Wens, di ba, dahil po sa utos ng Pangulo na bigyan po kaagad ng agarang tulong yung mga kababayan po nating apektado ng pagtaas ng gasolina at saka ng diesel po. Siyempre, yung usual nating pagbibigay ng assistance kapag sa AIX may intake sheet ka, meron kang interview. So, kung itong mga tricycle drivers po natin, pagpunta ba nila sa site, i-interviewin sila isa-isa? Yan. Ito po yung kagandahan sa pakikipag-usap natin sa mga lokal na pamahalaan. So, kahapon, ito yung isa sa mga major challenge. Yung matatagal pa ba ang proseso. So, we try to simplify that. One of our action to be taken for this week is for us to publish a piecemeal amendment to sa MC60 natin, removing the intake sheet, of course, and then it will be a certification coming from the local social welfare and development office signed by their LCE to ensure that these people or these beneficiaries as targeted undergo assessment validation in interview by the local na. So binibigyan na natin sa lokal na pamahalaan yung tiwala ng pag-select doon sa kanilang beneficiaries. So basically wala na pong interview yan. Ibibigay na lang po nila sa atin ang intake sheet, yung certification together with the master list na ididedupe po ng central office. At pag na-confirm na pa natin na clean list po yan na po ang magiging source of information for payout. So basically, ang pipirmahan na lang po ng mga beneficiaries natin during the payout ay yung certificate of eligibility and of course, yung confirmation of the master list na sila po ay kumuha nung supposed to be cash aid po natin na 5,000 pesos. So, if basically, ever, wala nag-interview. ID lang yung ID papakita na lang po nila. ang Anong dadalhin ID? nila. Para yung pangalan niya, Yes. ma-check na siya ngayon. Opo. Ang isang dala na lang pong requirement nila, it's the physical and the one photocopy of their driver's license. Na valid po, Na valid. Pag Opo. expired, Pag expired, wag po kayong mag-alala. Kung that day po expired kayo, meron po kaming isa-set up na joint help desk na between DSWD and then local government unit para i-address po itong mga concerns. Kasi for sure po, may mga makukonfuse
na hindi kasal, ba't sila nakasali? Oo. So, available po tayo doon to respond to their queries. At So, this saka, posible din po kasi na merong valid naman yung driver's license, pero nagkakataon po kasi na minsan hindi talaga nasasama sa listahan. tahan. So, So may yes. mga help desk po para i-raise yung concern, ma-address din po same day. Yes. Lalo po. na kung wala siya sa listahan. Correct. Yes po. So that's why it's very clear that the listahan will be coming from the local government unit through the local social welfare development office. But for sure ako, ang kanila pong source of the list will be coming from their TODA associations. So hindi totoo na kapag expired yung driver's license, expired food packs yung bibigay. Hindi rin po tayo nagpapamigay ng Yes, expired. right. Oo. But we Bawal have po to address din Sas Raymond and then Director din this. If ever po nearly expiring ang inyong ID at wala pa naman pong schedule, I think you need to process it na. Yun po yun. Kasi basically, alam naman natin sa mga drivers like us na we have to, renew it 1 month before the expiration. Oo, kasi sayang naman din po. The fact na we need to ensure that these people na mag-claim ng assistance, this is a government fund. We have to ensure fiscal management of this and we have to ensure that the documents are correct and right po during the cash payout po natin. Question lang, bago natin bigay sa mga reporters. Tricycle driver ako, nakakuha ko ng assistance. Tapos, meron din akong kinukuhang medical assistance every 3 months. Okay pa rin yun. Muli po, ang unuusap natin dito sa malawakang cash aid natin is because of the crisis. But rest assured po sa mga taong nagtatanong bakit kami apektado, ang AIX po bukas pa rin naman po. Actually po, when the OP announces a 4-day work, ang AIX po bukas kami 5 days. Hindi po kami nag-subject doon sa 4 days. Exempted. Kasi we recognize po the current need ng mga patients po natin. So, available pa rin po ang menu of services po ng AIX. Nandun pa rin po ang medical assistance, andun pa rin po ang burial, nagbibigay pa rin po kami ng transportation assistance pag may kailangan pong umuwi emergency, and we also have what we call the cash relief assistance na kung saan nakapaloob po itong fuel subsidy po natin sa kanila. Tsaka sir, add ko lang, no, yung nabanggit po ni Secretary Rex Gatchalian kahapon po sa Malacanang press briefing, ay tinanong po siya doon kung para lang po ba sa mahihirap ang AIX. Ang sagot po ng ating Secretary Rex Gatchalian ay ang AIX po ay para sa lahat, hindi lang po para sa mahihirap dahil by the word itself, in crisis po. So kahit sino po sa atin na humaharap sa isang krisis ay maaari pong makakuha ng benepisyo mula po sa kagawaran. As long as nandun siya sa menu of services Yes ng po, programa yung natin. mga food, Oo. Yes, medical medical yes. transportation, everything. Yun po. Ay, Director, last na bago ko po ibigay sa friends natin, no? Paano po kapag yung tricycle driver ay nawala po ang lisensya? Malino na inusap po ito sa lokal na pamahalaan. Yun. Kasi sila talaga ang dapat mag-provide. Mag-asikaso. Oo. Sa atin, very clear. Ang darating po sa atin na listahan ay once, complete ang requirements. Pangalawa, validated. At number 3, na-dedupe or na-cross-match po natin. So if ever po dumating sa amin na walang lisensya, medyo may question na po tayo doon. Bakit nag-proceed for validation? Kasi hindi ho tayo tatanggap nang wala po siyang karampatang dokumento. Kasi ang driver's license na lang ang isa sa indicator na makita natin na hindi maghahapang isang tricycle driver from one area to another. Kasi kailangan natin ma-establish yun. Kasi malait lang po ang NCR, mabilis tayong puntahan. So sa atin naman, ang iniiwasan natin, yung hindi mag-double payment kasi maaaring nagda-drive siya sa Navotas, tumalon siya ng Malabon. So kung wala po tayong indicators such as driver's license at parehas ang pangalan at information, because it's possible na mangyari po yung ganon, ang license number magiging isang indicator to see kung nakakuha na talaga siya ng assistance from one payout to another. Paano kung the day before mismo nawala lang bigla? Mabilis naman po tayo kasi online naman po ang verification natin. Okay. Yeah. Sa Naka-spreadsheet yan. LTO yun. Di ba po, driver's Director license. Wenz, meron din na tayong LTMS portal Yes. na hindi na, kumbaga, nire-require na physical yung ID. I-honor din po ba yung Yeah. online? Yes, as long as ito ay masicertify Online ng na. social worker or ng paymaster na available during the time of the payout,
pwede po natin siya pong i-present. Pero pag magpilit yun at wala siya talagang driver's license, malamang barker yun. Sinama ng todo. At last ulit, may help desk po tayo to Ah, assist them. ayun. So ang utos ni Secretary kahapon, wag magpapauwi ng hindi malinaw ang naging concern Okay at po. kung ano ang response natin to that particular concern. Sige po. Open na Okay po natin Oo, yung ang dami floor natin sa kasama sa media ngayon. friends sa media. Sige po. Please Eh, state your pakilim- name and your outlet po. Pakilimit muna sa 2 questions para to give others the Sir. chance. Hello. Good morning po. Gerard de la Peña from TV5. First po, yung question ko, ano po yung trigger para dito sa ayuda na ito? Kasi di ba yung fuel subsidy for jeepney drivers naman, kailangan mag-reach ng $80 per barrel yung oil natin. Now, ito po, ano yung trigger natin? We have to recognize that just because of the increasing price of the oil, may incapacity ang tao to provide for their daily needs. At ito naman po talaga ang tugon ng AIX po talaga natin is ma-ensure natin as part of our program component na ang isang tao ay hindi nahihirapan doon sa kakayanan niya pong itawid ng kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. And just imagine na lang for a tricycle driver who is spending raw 60 pesos for the price ng isang gasolina, di ba? And 70 plus 70 na ngayon. plus na. Parang tayo naman po, of course, our president naman po is very sensitive enough not to recognize po the need for us to at least ano ba naman yung mabigyan natin sila ng pansamantalang pangangailangan na habang tinatrabaho nila yung pang-araw-araw nila, assured na po sila doon na maibibigay nila sa pamilya po nila at hindi na po kukunin doon sa kikitain nila sa kanila pong May pagkain na sila. Yes. Ito naman po talaga ang target. It can be on the two-way around eh. They will use the 5,000 cash aid for their gasoline or maybe they can also use this after for day-to-day needs. Ito naman po ang naging sapat na dahilan para magkaroon po tayo ng ganito pong pamamaraan ng pagtulong po sa kanila. Now, my second question po, aside from the tricycle drivers, ano yung sectors na tinitingnan pa natin? Yun nga, again, ang sabi po ni Secretary kahapon sa meeting po natin, ang next target po natin ay mga jeepney drivers, then the TNVS, tama ko no, TNVS, and then of course the bus operators and the taxi drivers. But again, different po ito kasi ito ay mayroong kaakibat na ahensyang kailangan nating pakipagtulungan. Kung mabanggit natin the DOTR at saka pong LTFRB. I think Secretary yesterday mentioned for us to fast track coordinating with those agencies. Hopefully, we will be providing you update on this pag nagkaroon na po tayo ng initial meeting with them. Next. Next. Hello po. Hello. Ayun. Sir Alan. Okay. Alan po from GMA DCWP. Hello, Director Wenz. Nabanggit ho kanina dapat yung mga mapapasama ho dito sa tulong para sa mga tricycle driver yung may sariling tricycle ho ba na pinapasada at hindi yung nakiki-extra lang o papaano ho ba dapat nasa master list ho sila ng LGU para nang sa ganun mapasama ho sila kasi may mga organisasyon to yung TODA, so yung tricycle drivers and operators, so kapag nandun ho ba sa listahan automatic kasama na ho ba sila? Actually, we entrust the LGU that they know their indicators of selection of their beneficiaries. It can be they have their own tricycle driver, a tricycle, or they can be under one operator but driving multiple tricycle, di ba? But kami po ang usapan kahapon, as long na nagde-drive sila at they are recognized tricycle drivers, sila po ay kasama sa listahan as verified, assessed, and endorsed po ng ating pong lokal na pamahalaan. So, binabanggit nyo ho, within 2 to 3 days, matatapos ho itong Payout. payout po. Yes po. Dito sa Metro Manila. Metro Manila muna. Opo. NCR po. Opo. Sa NCR, ho, nabanggit nyo kanina 139,000 yung kabuuan po. Sa buong Pilipinas ho ba yun, yung 139,000? National Capital Region pa lang po ito. So, Yeah. National Capital Region, Yes po. 139,000. Yes So, may bilang na ho ba tayo sa kabuuan ng buong Pilipinas? Wala pa tayong effort of knowing because we wanted to pilot everything in NCR. Kung ano po ang mekanismong makita po natin ngayon sa National Capital Region, of course, it's the same template of providing assistance ang gagawin po natin sa kanila. Ang utos po ng Pangulo sa ang utos po sa atin ng Secretary, unahin po natin ng NCR. Kasi po yung medyo mabilis ang reach. Once matapos po natin to next week, then the other sector and the nationwide implementation will be coming next na po, sir. So, last na lang ho sa akin, no? Yung nabanggit nyo ho, after nito mga tricycle, isusunod yung TNBS, mga taxi, mga jeepney driver. Kasama rin ho ba dito yung mga
motorcycle taxi, at the same time yung mga nasa pampublikong bus, mapa-ordinary or kasama rin ho ba yun? At ito ho ba direkta sa mga driver o operator ho? Kasi yun yung nagiging problema po sa sa LTFRB, na yung nakakakuha ng fuel subsidy ay yung mga operator na may hawak ng prangkisa pero hindi dumidirekta sa mga driver na direktang apektado nung pamamasada at pagtaas po ng presyo ng petrolyo. Sa unang tanong niyo po, sir, regarding kung kasama sila, basta malinaw ang polisiya na TNVS is part of them. But that's why po we have to coordinate with the LTFRB and the OTR kasi may pinag-uusapan tayong prangkisa. 'Di ba? At parang authorization for them to operate. So, dito din madi-determine kung sino at among sila. If ever naman na talaga mare-recognize ng LTFRB sa DOTR at parte sila ng master list just like what we did in the tricycle drivers, ikakasa at ibibigay po natin ng cash aid sa kanila. Pangalawa po dun sa usapan kung saan mapupunta, ang malinaw po talaga sa amin ay drivers. Yes. At hindi po kami magbibigay ng kabuuang amount sa isang prangkisa or sa isang operators. Malinaw na may pangalan ang listahan at sila ay hinihingan ng driver's license kasi ang target namin individual po ang pagbibigay ng cash aid, and the provision and distribution of cash aid will only be done po ng DSWD in partnership with local. But in terms of sa pagbibigay ng cash assistance, kami po from DSWD, Central Office at Regional Office lang po ang maaring magbigay. So wala po kaming ibibigay na kabuuang amount sa isang operators. So yun lang po ang i-assure po namin sa madlang publiko po. Thank you very much po. Hi, good morning. Dano Tingkongko, GMA Integrated News. Sir, Director, nabanggit ninyo kanina na in terms dun sa master list, ipinagkakatiwala ninyo sa LGU. Pero siguro ito, medyo matagal na, paulit-ulit to na tanong pag may binibigay na ayuda. Ano naman yung safeguards ninyo dun sa halimbawa kung merong lalabas na akusasyon, halimbawa yung mga driver na wala sila sa master list kasi malayo sila sa kusina sa politika ng LGU, or halimbawa kontrapelo nila yung TODA, paano ninyo masisiguro yon if the premise is you're trusting the LGU and the TODA para linisin or to make sure na maayos yung list nila? Sige, maraming salamat sa tanong niyan. Of course, again, when we do our work, we have to trust our partners because collaborative effort at all times. But of course, we need to recognize also that there are some issues that might arise during the actual payout. Kaya nga in-emphasize ko kanina, available po ang joint help desk between DSWD and local government unit to address these concerns. Kasi naisip na rin po namin ito na maaaring may mag-appear na nag-claim na siya ay tricycle driver but hindi siya lista. But of course, it's not about just LGU responding. But of course, DSWD is there to ensure that the concerns are properly addressed based doon sa terms and reference po ng pag-identify po natin ng beneficiaries. And of course, we also need to validate kasi si local government naman po talaga ang higit na nakakakilala doon sa mga target beneficiary in endorse natin for payout. So I think this is one of the best mechanism po na may implement natin. And at ang instruction po namin sa local, dapat po present all the time ang tao sa help desk. At I think nag-recommend kami ng more than 5 people from the LGU and 3 people from the SWD to address numerous concern na maaaring mag-arise doon po sa actual payout po natin starting next week po. Director wants to add to that. Kasi 'di ba since hindi na tayo mag-a-assess doon sa mismong drivers on the day ng payout, 'di ba po pag nagpasa ang LGU ng list na galing din po sa TODA, no? Pirmado ito ng LGU mayor at ng LSWDO. So, yun po yung coverage naman po ng DSWD. Okay. Sige pa, next. Just a follow-up question. Yun dun sa so I understand this is Tuesday, tapos 139, tama no? 139 payout sites. Tapos from 6 a.m. Sorry, 39 payout sites. 6 a.m. ang start. This is only like one time, tama no? No. Ang target natin per sites, ang proposed namin is 1,000 per site.
But since this is 139,000, that's why po we wanted to extend it until 3 days. Magsisimula lang po tayo ng Tuesday. Kung just imagine kung may 1,000 tayo per site for 39,000. So may 39,000 po tayo na isa-serve on Tuesday. And there will be another set of 39,000 on Wednesday. This And is then tuloy-tuloy po hanggang maubos po natin ng 139. this is a no. This is Yeah. 1,000 clients 1,000 clients per sites per site. times 39 sites. So Times that's 139,000. Pero yung 3 days, like max na yun. Actually, we're trying our best to finish everything in 3 days. In 3 days. In 3 days. Oo. Ngayon kasi ang spec namin is 1,000. But it will be depending on the list submitted by the local government unit if they can adjust. Maybe if example for one LGU, sample lang, for one LGU, 1,200 lang naman ang kanilang tricycle driver, why do we have to extend it for 3 days? Maybe what we can do is to finish it in 1 day, 600 per shift. 600 in the morning, 600 in the afternoon. So tapos po sila ng 1 day. But there are LGUs kasi that go beyond doon sa supposed to be MAC number. Like example, sample lang natin for Quezon City. Sa Quezon City projected 28,000 projection. So hindi naman to kaya ng isang araw kasi sa sites nila, we can only entertain a maximum of 6 sites for 6,000. So lalabas to ng 5 days sa kanila. But we'll try our best to check pa kung saan natin pwedeng i-accommodate yung iba para mapabilis na pang pagbibigay din po natin ng cash aid. Siguro just one last for my end for now. Yung cash aid, ano yung timeline ninyo dito? Kasi nabanggit ninyo na they can use the aid for whatever purpose na they deem it necessary. Like, pwedeng panggastos sa gasolina or pwedeng panggastos sa daily necessities. Pero ano yung projection ninyo for how long this aid would last? Because this is money na set amount. So, meron na ba kayong pinag-uusapan na, okay, so after a certain time, we're gonna have to do this again? For the meantime, wala pa tayo sa ganong level ng pag-uusap. Ang malinaw sa atin, we need to fast-track provision and we have to consider that this will be a nationwide implementation. So, baka pwede nating tapusin muna at masaturate natin lahat ng supposed to be categories or sectors natin under transport group. So, maybe siguro tapusin natin ng nationwide implementation for tricycle drivers at isunod natin ng jeepney drivers, TNBS, bus, and taxi. Then, we will see po on the next po kung ano pa mapag-uusapan po. At saka tungkol Director dito. Wenz, yung 5,000 napakalaking halaga para sa mga drivers. Ano yan pwede nilang tipirin yan, 1,000 lang per week yung ano nila. But then again, bukas pa rin ang opisina natin sa AIX. Oo, hindi po porket nakatanggap ka po ng subsidy sa fuel, ay hindi ka na po pwedeng mag-avail ng assistance under AIX. Kasi nga, bukas talaga tayo. Kung may pangangailangan silang medical, boreal, transportasyon, pwede po silang lumapit po sa malapit na opisina po natin. Si Ma'am po, then Okay. Miss Mary. Okay, baby po, bali Maria Luisa Macabuay Garcia of Filipino Mirror. Hi po, Direk Wenz. Nice to see you again po. Bali, ano po, ang point of clarification ko lang, kasi parang nabanggit nyo kanina yung owner talaga ng tricycle. Pero most of the tricycle drivers, nagba-boundary sila. So, are they qualified? Eligible ba sila to receive the payout? And then, ang next question ko po is, di ba may target na nga kayo for a certain day. Ano talaga yung pinaka-target nyo up to how many days talaga yung tricycle driver na mako-cover nyo yung sa ngayon? Sige, doon sa unang tanong po ninyo kung sila ay kasama, ulilinawin po ulit namin as long as nandun po sila sa listahan, din-endorse po sa atin ng lokal na pamahalaan, nakapartner po natin at sila po ay properly endorse sa mga toda po nila. Kasi maaari nating tingnan ang mga sitwasyon within their localities kung paano na tinitingnan na ikaw ay maaari mag-benefit. Nasa kanila po yun Basta kami, makita po namin ang required information namin at meron po silang valid driver's license during that time na na-determine sila as beneficiary at nadidup namin at nakita namin na wala siyang kaparehas sa pangalan at sumipot po siya during our payout, kami po ay magbibigay po ng tulong or cash aid po sa kanila, ma'am. Pangalawa po doon sa ilang araw, again po, ang 139 ay projected pa lang. And we are trying to do our best kasi ang utos talaga sa atin mabilisan. Oo. Ngayon po,
hindi ka ako makapagbigay. Sa ngayon kasi 139 pa lang pang pinoproject nila, but the list will be coming in before 12 noon. So kailangan pa natin pong aralin kung maaano at paano natin i-strategize yung payout po natin. But there are some local government units also requesting if they can go beyond from the 500. And kami po, sa level namin, as long as sila po ang nagdesisyon, available po ang mga staff po natin sa payout area from 6 o'clock until matapos po ang number. So if they can go beyond from 500 for them to finish, maybe siguro it's up to them. But we're targeting, of course, sana matapos natin within the week ang ating pong payout kasi sabi po ni Secretary, if I remember it right, if ever mag-extend kami until Saturday and Sunday, we will do it. Oo, para matapos po natin lahat po ito sa NCR. Pwede pong pahabol ng isa na lang na tanong. If ever po, di ba kasi ang sabi ni ng US President, ang projected niya siguro within the next few weeks matatapos na. What if the crisis is over, tapos yung iba hindi pa nako-cover? Anong mangyayari doon? I think malinaw sa amin whether tapos na ang crisis or not, dapat lahat malinaw na nationwide ang ating instruction. Tama ko sa Hindi, Raymond? Director Wenz, ang ano diyan, ang barometer natin pag bumaba na uli yung presyo ng gasolina sa 35 level, yung diesel at least. Ibig sabihin, pwede nang umano sa Strait of Hormuz yung mga tanker natin. But we have to recognize, I think, Sas Raymond, that they are also affected during the time. Di lang tayo nakaabot sa payout. So if ever magkakaroon man ng pagbabalik sa normal na presyo, we have to recognize that this beneficiary were affected during the time na mataas. So I don't think na mag-stop tayo kasi tapos na. We have to, again, ensure that these targeted sectors at the moment are supposed to be included to make it more inclusive. So that's why po, matapos man or hindi, itutuloy pa rin po natin ito. At we will make sure that everybody will be captured by this effort po natin, Sas Raymond. Good morning po, Director. Mary Ann Bastasa po from Radyo Pilipinas. Director, clarification lang po doon sa requirements na binanggit nyo kanina, isang valid ID and a driver's license and photocopy, or pwede na yung driver's license lang as is? Ulit po, physical ID ng driver's license and one photocopy. Driver's license lang po ang magiging reference po natin for the identification ng mga beneficiaries po na. No more IDs po na ipipresent. And also, Director, meron tayong help desk. So, kunyari, merong lumapit doon, wala siya sa listahan, nag-help desk, tapos kinabukasan, na-confirm na kasama siya sa pwedeng mabigyan, sa loob ng 3 araw, makakatanggap pa rin po ba siya? Yes, malinaw po yun na may mga admin staff tayo to do the deduplication po on-site so that we can address po and ensure that the client who are requesting for pay to be paid because part talaga siya ay ma-address po natin within the scheduled payout po natin sa NCR. Lastly, on my part po, Director, since we plan this nationwide rollout, tapos 700 million tricycle driver pa lang in NCR, kakasya po ba yung pondo ng AIX para naman sa mga, like yung regular clients natin? Siyempre, may medical tayo palagi. Hindi naman po ba makakapos dahil mapupunta na sa mga transport POV drivers? Thank you. Para sa akin, on my personal opinion, the way the Secretary presented to us the concern, hindi naman po talaga ata kami tatanggap ng hamon kung hindi namin kaya. Ang ano ko dun ha? Ang confident ko dun Oo. But of course, we have to recognize yung mga limitations natin sa mga logistics, staff complement. But I think with kaya that's why po we encourage partnership because this will also ease out yung tinatawag natin proseso. But as with the fund po, I think, yes, we are. Oo, kasi again, in crisis to in crisis to, and this is something that we cannot, do away or we cannot disregard. And the Department of Social Welfare and Development to our leadership ni SecRex, I think we will ensure the funds are available within this operation po natin. Angie de la Cruz po, Filipino Star ngayon. Sir Wenz, pinabaya po nyo sa LGU yung listahan ng tricycle drivers. Dito po ba sa gagawin pamamahagi sa jeepney drivers? Are you going to coordinate with the jeepney associations or from the LTFRB po ang listahan? Again po, yung word na ipinubaya, gusto namin i-correct ang listahan po ay ibinigay natin sa kanila. But it will still be validated by central office. So basically, hindi dahil sa sinabit nila, yun na yun.
Kasi mag-under pa rin po siya ng review ng central office. So it's a partnership nga. Again, ang identification, lilinawin po natin ay nasa lokal na pamahalaan, basta suportahan po ito ng run-through ng validation and verification ng central office for the tricycle drivers. But for the Joda tuloy, jeepney operations, and tama, Joda, no? Joda, ang malinaw po sa akin, ang unang kakausapin po natin ay ang DOTR at LTFRB. And I think, if I'm not mistaken, SEC is also having a plan to discuss this with the operators. But of course, maglalabasan lang po siguro ng statement ulit ang ating pong departamento pag natapos po natin ang tricycle drivers at mag-next po natin ang mga jeepney operation drivers natin. Ilan po kaya yung target natin para sa mga jeepney drivers? Sa ngayon po, wala pa po tayo nakikitang lehitimong numero. Kasi again, ang sinasabi po namin by phase po tayo. Ano ang pinaka-easiest way to generate the list? Sa ngayon po, ang nakita po namin tricycle drivers. Kasi within LGU lang ito. And I think by next week po siguro, pag na-set up na po naman ito, na-plot na po natin ng maayos itong scheme na to, maybe by next week, you can hear something from us po regarding naman po sa mga jeepney drivers and TNVS, bus and taxi drivers po natin, ma'am. Sa Tuesday, mag-start na kayo sa Metro Manila. Kailan po yung start sa mga probinsya? Tatapusin lang po muna natin yung NCR, ma'am. Oo. If I'm not mistaken, probably, kung kaya nga sabi namin, matapos kami na mas maaga para makapag-national rollout na po tayo right after po ng National Capital Region. Kasi we need to understand yung proseso at pamamaraan ng pagtulong. Kasi mahirap na i-implement nationwide, baka magkagulo. So, simulan natin sa NCR, aralin po natin yung magandang template ng proseso, that eventually the same template will be implemented po nationwide po natin, ma'am. Sige. Hello po. Good morning po. My question po goes to ASEC JC po. ASEC, balikan lang po namin sa OFWs naman po. Nabanggit po kanina, repatriated OFWs is 410 na po. Nabanggit din po natin na nabigyan na po sila ng psychosocial interventions. How about po yung sa financial aid? May mga nabigyan na rin po ba? And if ever wala pa po, when po yung target date po natin? And may certain amount na po ba tayong ibibigay or budget for that po, ASEC? Yes, so sa patuloy ang ating koordinasyon sa Department of Migrant Workers at sa Overseas Workers Welfare Administration para makapag-augment tayo ng assistance dun sa ating mga repatriated OFs and OFWs. So gaya na aking nabanggit kanina, 410 were given psychosocial aid as well as financial assistance through the AICS, the Assistance to Individuals in Crisis Situations, and later on, Sustainable Livelihood Program naman na assistance para makapagsimula sila ng negosyo or kasi 2 tracks itong Sustainable Livelihood Program o SLP. So merong employment facilitation. So tinutulungan natin silang makahanap ng trabaho, yung mga requirements. So meron tayong binibigay na 7,000 pesos na assistance for the employment facilitation track. And doon naman sa micro enterprise development track, we're providing up to 20,000 pesos na puhunan para doon sa ating mga kababayang OF na na-repatriate, no? So patuloy ang ating koordinasyon din sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para masiguro na whole of government yung ating approach sa pagbibigay ng assistance. And yesterday, nabalitaan nga natin na nag-offer ng helping hand ang Singapore. Magpapadala sila ng military aircraft na tutulong sa pag-repatriate ng Filipinos and other ASEAN nationals. So, parte na rin ito ng commitment ng ASEAN foreign ministers dun sa kanilang naging pahayag na ibibigay na assistance dun sa third country nationals o yung mga citizens ng ASEAN na nasa Middle East ngayon. So, maraming pinaabot natin ang ating pasasalamat sa Government of Singapore sa effort na to. And patunay lamang ito na nag-work yung kooperasyon among the ASEAN member states, lalo na sa panahon ng krisis. Swerte ng mga Pinoy na makakapasyal pa sa Singapore. Sir, ay idagdag ko lang since live po tayo. Karamihan po sa comments, kahit po dun sa mga nirelease nating post kahapon, ang tanong nila, kasama din po ba ang mga delivery riders, mga MC taxi, kasama po ba sila?
Parte sila ng TNVS, hindi, no? TNPS yun eh. TNVS siya, TNVS yeah. sila So, if kasi- they are part of TNVS, I think they will be part of the identification natin sa kanila. Na again, kung ano po mapapag-usapan with Yes, the LTFRB opo. dahil regulated po ang mga prangkisa nila. So, Problema lang nila, no? Talagang titigil yung delivery nila. Magpamilya sila. opo. Maraming magugutom sa Marami po bahay. talaga maapektuhan. For the meantime, iulitin ko lang din po yung sinabi ni Director Wenz. Bukas naman po ang DSWD through AIX para po sa iba pa pong pangangailangan. Ayan, di po titigil. Any more Dito. questions po? Ay, yes. Miss Eden. Hello po. Eden Santos po from Net25. Yun po bang kay Sir JC, yun pong binabanggit ninyo na tulong ng Singaporean government para magpadala ng aircraft ay hindi po ba ito parang nagpapakita lamang ng kakulangan sa paghahanda ng ating national government para matulungan yung ating mga OFWs na ma-repatriate po? Ito po ay tinuturing natin na syempre we're one ASEAN. So we take this as a helping hand. No, so hindi lang naman Pilipinas yung inofera nito, pati yung ating other ASEAN neighbors, yung mga citizens nila sa Middle East. So and sa panahon ng krisis, napaka-importante ng kooperasyon among ASEAN member states para ma-address at lalo na kung sino yung nangangailangang bansa, no. So ito naman yung isa rin sa mga benefits ng Association of Southeast Asian Nations na organisasyon. So tayo po ay nagpapasalamat sa Singaporean government and patuloy po ang ating koordinasyon din sa Department of Foreign Affairs para sa details nung ating mga kababayang ma-repatriate kung sakali. Meron po tayong figures kung ilan po at mga nung kailan lang dating po. Parang nabanggit ng OWA, sunod-sunod na yung kanilang repatriation arrangement para sa mga OFWs. Yes, ma'am. So in terms of numbers, so kaya tayo patuloy nakikipag-coordinate sa mga ahensyang ito since ito ay kanilang mandato talaga, no? So ang DSWD nag-augment lang doon sa assistance na kanilang pinapaabot. But then napaka-importante pa rin lalo na yung psychosocial and other interventions that we're providing. And in terms of the figures, over 2 million ang Filipinos sa Middle East, no? So pag nagtagal pa yung itong conflict, yung situation, we're expecting more people to be repatriated in the next coming days. Pero sana naman wag na mag-escalate pa further yung situation. And kami naman, tayo ay handa na tumulong. Every time nga na may dumarating dito, parte ang DSWD dun sa sumasalubong sa ating mga kababayan, no? Kasama ang OWA at ang DMW, pati na rin ang DOH at iba pang ahensya ng pamahalaan para maipadama yung tulong ng gobyerno, lalo na sa panahon ng krisis. Meron po ba tayong cash assistance din sa mga OFW bukod po ba ito doon sa ibinibigay ng OWA and DMW? Yes po, so gaya ng ating nabanggit kanina, through the AIX din, since sila in crisis na dahil na-repatriate sila, so nagbibigay tayo ng cash assistance through the AIX program as well as yung support for livelihood and employment facilitation. Magkano po yon yung cash? So depende dun sa assessment ng ating mga social workers kung magkano yung kanilang maaaring matanggap na assistance both for AIX and SLP. So sa SLP po, gaya ng aking nabanggit kanina, for employment facilitation, up to 7,000 cash ang pwede nilang matanggap, and for the livelihood or micro-enterprise development, up to 20,000 pesos max per individual. Kay Director po, sabi niya 139,000 na mga trike drivers po sa National Capital Region lamang po yon. At bibigyan natin sila ng 5,000 cash assistance within 3 to 5 days po na payout.
Hindi po ba kakayanin ng ahensya or iba pang mga ahensya ng gobyerno para magsabay-sabay na mabigyan po ng tulong yung ating mga nasa sektor ng transportasyon para hindi naman po sila maghintay pa ng matagal para dito sa ayuda na ito ng ating pamahalaan, kasi naramdaman na nila yung epekto ng tensyon sa Middle East sa pamamagitan po ng pagtaas ng presyo ng gasolina na sinabayan po ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kailangan pa po ba nilang maghintay ng ilang linggo, aabutin ba ng buwan para mabigyan po sila ng cash assistance? Thank you po. Yung kahapon kasi nag-press con sa Malacanang at doon na pag-usapan niya, inimbita yung mga mayors. At ang pinakamabilis sa tricycle drivers. Kasi although may pondo yung DSWD, hindi naman pwedeng sabay-sabay. Dahil yung personnel ng DSWD limitado rin. Same with the LGUs. Kaya ite-template muna, ipapilot dito sa NCR yung tricycle drivers. Pero kasunod ng jeepney, TNBS, bus, then sa mga probinsya, I'm sure tricycle drivers din yung uunahin kasi nga, ang tricycle drivers sa LGU lang nagre-rehistro. Unlike yung mga bus, TNBS, taxi, jeepney sa LTFRB yung prangkisa. Pero hindi naman po ito first time na namahagi tayo ng mga ayuda dahil nung COVID time ay nakapamigay na rin po tayo. So wala pa po ba tayong template na Pero remember, first mabilis? time to nagkaroon ng crisis uli sa Middle East. At yun ang trigger kaya meron tayong tulong na binibigay cash aid sa mga drivers. Opo. Pero yung template pong binabanggit ninyo, para magkaroon ng template, sabi niyo po, di ba, sa pamamahagi. Parang ito ba, first time po ba natin ginawa ito? Eh, namigay na rin naman po tayo ng mga ayuda, hindi lamang nung panahon ng COVID, kapag may mga crisis, di ho ba, gaya ng kalamidad, mga ganun po. We have to recognize that during COVID times is a health crisis, ma'am. So iba ang policy na nag-govern doon. So it's a clear, it's a very different scenario. State of calamity yun eh. So talagang all of us are mandated to really work on that. But for this particular concern, it was DSWD in partnership with DOT and LTFRB who was mandated. So that's why po it's a first time for us to collaborate with those agencies in terms of payout. Very clear. Again po, sinasabi po namin kanina, hindi ho magtatagal, kailangan lang po natin aralin kasi magkukos po siya ng gulo pag sinabay-sabay po natin siya. And we have to understand that si Presidente Bongbong naman po, si PBBM sa kasi Secrex, ang gusto lang po niya, una, malinaw, ayaw niya ng mahabang pila. That's why we're trying to strategize. Because of course, we have to give dignity for those clients. I mean, pag sinagsabay-sabay mo yan, it will queue for long hours. So yes, we are addressing financial assistance, but we are making them more uncomfortable. So second, what we are trying to do is to make it more seamless. Na hindi nga agad maaapektuhan ang kanilang panghanap buhay. Kasi pag pinag-isa po natin siya in one day, so papaano pang mga commuters po natin? So we are trying to look into different angles to ensure that the most affected population are hindi affected with this mechanisms po natin. At ang malinaw po na sinabi po ng mga mayors, sige magpe-payout tayo pero sana po hindi rin maapektuhan yung flow ng transportation po nila sa mga lokal na pamahalaan nila. That's why po inaaral po natin siya for NCR. So, ang pinapoint out ko po, yung sa template po, nung, yung mechanism, paano mamahagi, parang yun po yung binabanggit nyo kanina na parang i-strategize nyo pa. Kaya naitanong ko po na hindi naman ito yung first time na namahagi tayo ng mga ayuda. Sa atin kasi ma'am, dati wala naman po kaming tinitingnan na transport group na makaka-apekto eh. Everybody can come around. Bukas kami from 8 o'clock to 5 p.m. And most of these people coming to us are those who are really not working. So we have daytime. Sometimes they go the day off sila. But ito, kaya kami may ganitong pagtingin because pag tinanggal mo nga sila doon sa kalsada, sino po ang magpa-facilitate ng transport ng mga commuters natin? Because this is a different sector we're talking about. These are drivers who transport people from one place to another. Unlike sa normal na payout po namin, kadalasan dyan, senior citizen, mga
asawa nila kasi ang asawa nila trabaho, mga nag-leave po sa kanilang opisina. So basically, they have the time to render their off para makakuha ng assistance. But for this, imagine, for at 139,000 all at the same time, paano po kaya mag-move ang tao sa loob ng lokal na pamahalaan? Ito po yung tinitingnan namin for NCR. But bukod, of course, pag nakita naman po namin na hindi naman po pala naging malaking epekto sa transportasyon sa LGU, then might as well, pagdating po siguro sa national, magbago po ang mekanismo na meron po tayo, ma'am. Okay po, Sir Raymond. Wala nang questions. Siguro, final statement, ASEC JC. Meron pa yata. Ay, sige po. Microphone. Para kanina nabanggit na, pero magkano ho yung kabuuan na budget na possible na magagamit natin dito? Kasi nag-check ako, sandali lang nag-compute ho ako base dun sa 139,000 times 5,000, ang lalabas ay 695,000 pesos o 695, tama ba? Million, di ba? Yon, million. At pagkatapos, based dun sa record ng DOTR, as of 2022 ay mayroon 600,000 na mga driver sa public transport. So kapag minultiply ho natin yung 5, nasa 3 billion. So almost nasa 3.6 billion pesos na kaagad yun. So may budget pa ho ba ang DSWD? Actually, to be honest po, ang allocation po natin for this year ay nasa Nadagdagan. 60 plus Oh, billion 68 for AIX billion? alone. Tumaas. 60 billion po tayo ang pondo natin ngayon ng AIX. Tama ako, Miss Marge, no? 60 billion, plus. Billion. Yes, Billion, plus. billion. Opo. Kaya again nga, hindi nga po tayo susulog sa ganitong implementasyon kung hindi po naaral ang budget for this. That's why po, malakas din po ang ating pong pagsunod sa direktiba po ng ating Pangulo kasi nakikita po talaga natin na ito po talaga isa sa mga sektor na kailangan po nating tugunan. Okay, thank you po. Okay po, Sir Raymond. Final words? Final statement po from ASIC JC muna and then Director Weds. Again, thank you to our media friends for attending today's media forum. And we just want to highlight na katuwang ang ibang ahensya ng pamahalaan, ang DSWD ay handang magpaabot ng agarang tulong doon sa ating mga kababayang apektado ng sitwasyon o conflict sa Middle East, no? Lalo na yung mga marirepatriate. And we're closely coordinating to all agencies of government and sa Department of Foreign Affairs, sa Department of Migrant Workers, pati na sa Overseas Workers and Welfare Administration para ma-augment yung assistance na pinoprovide natin sa mga kababayang apektado ng sitwasyong ito. Maraming salamat. Si ASEC JC ang co-spokesperson ng DSWD. Kaya kung nasa abroad si ASEC Irene, si ASEC JC yung pwedeng tawagan. Muli po, maraming salamat sa inyo pong panahon na marinig po ninyo ang magiging plano po natin sa mga payout. Again po, sisimulan pa lang po natin to sa Tuesday. Oo, maaari po may marinig tayo na mga concerns, but we will try our best po to address everything within the day and ensure that it will never happen the same day kasi ito po yung utos po at direktiba ng ating Pangulo sa pamamagitan po ng ating pong kalim si Sec Rex na i-ensure natin na dapat smooth at seamless po ang implementation natin. At pangalawa po, siguro pwede ko lang pong bigyan ng tugon, wag pong mag-alala ang ating pong mga tricycle drivers. Wala pong ibang dadaanan ang ating pong cash assistance. Mas gusto po talaga namin sa pamahalaan po ng DSWD na diretso po talaga sa taong nangangailangan ang pagbibigay po natin ng cash aid kasi parang nabasa ko yata sa mga comments doon na hindi daw mapupunta sa kanila. That's why po again, i-emphasize ko may joint help desk. If there will be somebody po during the payout who will pretend or mag-assume na sila ay coordinator and magsasabi po sa inyo na may bahagi sila, hindi po yan mangyayari kasi hindi po yan inaalaw po ng ating pong kalihim. At yun po, good luck po sa amin. Director Wes, ano nga yung dalawang requirements na kailangan Yes, dalhin ng ulitin tricycle? po natin, ang requirements po is dalhin nila ang physical
driver's license with 1 photocopy na valid. At of course, yung ibang requirements po, kami na po ang bahala makipag-usap sa inyo pong lokal na pamahalaan po. So muli, yan, again, good luck po sa amin. Abangan niyo po ang mangyayari sa amin sa mga susunod na linggo. But again, sabi ni Secretary Rex, kami po ay handa with extra love and extra care na serbisyo. Yun po. So thank you, ASEC JC, ASEC Director Wenz. Director Wenz. Pwede na di ba? Pwede na. Oo, additional. Yan. Yun po, again, para po naman doon sa iba po pong apektado nating kababayan dahil po sa pagtaas po ng petrolyo. Bukas po ang AIX, kahit po 4-day work week po ang admin, most of the admin sa central office and other field offices, mananatili pong bukas. Ang mga frontline services po ng DSWT, kasama po doon ang AIX. So may mga nagtanong po kasi kung bukas po ang Paragon, dyan po sa Commonwealth. Yes po, bukas po sila hanggang Mondays to Fridays. Monday to Fridays, hanggang may tao po bukas kami. Ayun po. So,